For today's video, maikling video lang. Kabit lang tayo ng charger dito sa TMX. Ito siya, oh. With voltmeter na rin siya. Kasi ito na kinuha ko dahil balang araw gagawin ko ring battery operated ang CDI nito. Pero sa ngayon naman ay okay pa ang kanyang stator. So naka-primary pa rin yan. Pero balang araw gagawin ko ring battery operated para mas tumagal. So ito, charger siya dito. Tapos may on and off. Dito yung voltmeter. So, sa wiring naman niya, makikita natin. Ito yun eh. Magkagandaan kasi dito, pwede siyang matanggal. Ito, pagka pwede mong tanggalin to. Di hugot lang siya ganyan. Ito yung kabilang dulo. So, yan. Di hugot lang yan. Pero ang gagawin natin, syempre, pipix ko na siya. Yan, pag sasalpakin mo lang to. Pipix ko na yan para at least hindi na siya natatangga-tanggal. So ngayon, dalawang linya lang yan para makapagkabit tayo ng voltmeter na may charger. Red and black. Ito yung kanyang positive, yung red. Syempre, negative yung black. Itong red, dito natin siya kukunin. Kung makikita nyo yung pinagkabitan nitong brake light switch ng front brake yung pinagkabitan niyan, ito yung socket na to galing sa ignition susian, kasi ito yan yung galing sa ignition na susian, itong apat na wire na to yan. Kung makikita nyo tong may black na may white, yan yung kill switch. Ito black, yan yung accessory wire. Itong red battery yan. Kasi itong green, negative yan. So, dito ko siya tinanggal, yung negative niya. Ngayon, itatap ko lang to sa mga sa ganito, yung sa terminal. So, ilagay ko muna bago ko pakita ulit. Kaya, yan, kung makikita natin ito yung sa aking voltmeter with charger. Yung red wire, dito na siya sumabay sa sa accessory wire, sa susian. Ito. Tapos yung black wire, yung negative nya dito sa negative nung susian nung ignition itong ignition switch. 4 wires kasi yung ignition switch na yan. So ito yan 1, 2, 3 tsaka 4. So pagdugtungin na natin to. So okay na siya. Yan. Testing natin syempre. Dapat yan. Pag sinusian, meron agad supply yan. So good yung kanyang switch kasi naka-on na yung ignition switch pero walang lumabas. Ito yung on niya. Yun. Nakita natin na 12.9 volts. So start natin. So good yung kanyang ibig sabihin yan, good yan kasi habang umaandar dapat tumataas yung voltahe niyan habang nire-revolusyonan. So ganyan lang kasimple magkabit ng voltmeter with charger. Tapos ito, bala ko kasing iusli na lang. O kaya dihugot ko na lang to dito banda. Yan, dito banda. Dihugot ko na lang siya. Kasi baka lang to madaling manakaw kasi to Kaya sara ko muna. Ganyan lang kasi siya, i-click mo lang sa likod tapos madali siya makuha So, gagawin ko na lang siyang ditanggal para at least kapag babiyahe lang ako, tsaka ko siya ilalagay. Tapos, sisecure ko syempre yung kanyang terminal. Sisecure ko to. So, dapat hindi to nababasa. So, gagawin ko siyang ditanggal pero para in case din na magpark ako sa labas o pagpupunta ng mga mall, hindi siya mananakaw. Ganda May charger na tayo pagbiyahe.
So good na good pa yung charging system kasi habang naka-idle siya, nasa 14.4 volts pa siya. Pero balang araw gagawin ko rin siyang um, battery operated yung CDI. Kukuha na lang ako ng 4-pin CDI, yung panglipan 110. So for now okay na muna to. Kasi dito naman ako nakapark sa loob ng bahay. Ayan, dyan muna siya. Pag magche-check rin ako ng voltmeter ng battery, hindi na ako magbubukas lagi dito tapos teteste rin. So ito ayusin ko na lang to tapos isasara ko na. So okay na, tapos na. Na-fix ko na siya. Check natin pag may ilaw. Pag nakailaw siya, may kita natin na nagta 13 volts lang siya. Pag pinatay yung ilaw, ay, patay natin ilaw. So pagka pinatay mo yung ilaw, umaakyat yung voltahe. Sabihin, pagka inon mo siya, nagko-consume siya ng kuryente. Kaya ang paggamit nito, dapat huwag mong pabababain siya ng mga 12.3 to 12.4 pababa. Kumbaga, i-limit mo rin yung paggamit ng halimbawa, kung i-limit mo rin yung paggamit ng kuryente, halimbawa, magkakabit ka ng mini driving light, babantayan mo siya dito. Pag medyo bumababa na yung voltahe niya, magpapatay ka ng headlight o kaya magpapatay ka either ng headlight or yung MDL na nilagay mo. So yan o, pag pinatay mo yung ilaw, pataas na naman yung voltahe niya. Ito yung high and low. Yung low pa lang yan. Pag hinay mo siya, so same lang naman kahit i-high and low mo siya. Pag yung busina, wala naman. Signal light, headlight plus signal light yan. Yun, so mas bumababa siya habang gumagamit ka rin ng kuryente kasi hindi naman naka-fast charger yung stator nito. So naka battery operated lang din ito. So dun siya babawas talaga sa battery. Pero habang umaandar ka, syempre may naka-charge sa cellphone dyan o naka-on yung ilaw mo, yun natin yung ilaw, naka-high pala. Syempre habang umaandar ka, nakapiga ka dito. So tumataas yung voltahe. So okay lang mag-charge habang umaandar yung tipo na nakapiga ka. Huwag lang yung matagal na mag-charge pag naka-idle kasi bababa talaga yan. Patayin natin yung headlight. Balik na naman siya sa 14 volts. So full charge, ibig sabihin yung battery. Pag ginagamit mo siya habang full charge, wala naman magiging problema yun kasi may regulator naman. So ganun lang, kahit anong klaseng cellphone charger o kaya car charger pa yan, pare-parehas lang yan. Doon mo lang din siya itatap sa black wire ng susian ng ignition switch tsaka sa green wire nito. Para pag sinusi mo, ayun na, naka-on yung switch nito. Pag sinusi mo, mawawala din siya. Kasi pag dinirekta mo sa battery yan, pag napaglaruan to sa labas, o kaya nakalimutan mo patayin, naka-on lang yan. So, mag-switch lang siya pagka sinindi mo na yung ignition switch. Tapos may sarili, mas maganda rito kasi sa nabili ko, may sarili siyang switch yun. Kung ayaw mong gamitin muna.